Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1621 hanggang Kabanata 1630. Kabanata 1621. Sige, tutulungan kita sa pabor na ito, hindi mo na kailangang magpakabait, Master Gu. Nang marinig ito, si Yao Fengtian, na magsasalita pa sana ulit, ay natigilan sandali. Maingat ang batang ito kanina, bakit naman siya sumang-ayon ng napakabilis ngayon? Talaga bang iniisip mo ito, bata? Tumingin si Qin Wu daw kay Yehan, nakakunot ang kanyang mga kilay. Ang pinagbabawal na lugar ng Medicine Valley ay isang nakakatakot na lugar na kahit si Yao Fengtian ay hindi kayang tumagos. Mukhang mapanganib. Guru, huwag kang mag-alala, mayroon akong sariling panukala. Pagkatapos magsalita, tiningnan ni Yehan si Yao Fengtian na tulala, at ngumiti, Master Gu, mangyaring manguna. Hehe, kahit papaano ay hindi ka isang walang utang na loob na bagay. Ang mukha ni Yao Fengtian ay puno ng saya. Ang Yaogu's Fengtian Mace ay isang mahiwagang armas na ipinamana mula sa unang henerasyon ng may-ari ng Yaogo. Gayunpaman, nahulog siya sa pinagbabawal na lugar. Kahit na alam ni Yao Fengtian ang lokasyon ng Fengtian Mace, magiging sakam lamang siya. Kapag nakuha ni Yehan ang Fengtian Mace, siya, si Yao Gugo na may Fengtian Mace, ang Panginoon lamang ang may tunay na kapangyarihang panlaban. Pagkatapos, sa pamumuno ni Yao Fengtian, silang tatlo ay napunta sa pinakamalalim na bahagi ng Medicine Valley, kung saan mayroong isang teleportation altar na siyang pasukan sa maliit na mundo ng Medicine Valley. Sa sandaling ito, kumaway si Yao Fengtian, isang madilim na pasukan ang lumitaw sa itaas ng altar. Bata, pumasok ka, hayaan kitang makita ang tunay na banal na lupain ng paglilinang sa Medicine Valley. Agad, silang tatlo ay pumasok mula sa pasukan ng altar, at nawala ng walang bakas sa isang iglap. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman lamang ni Yehan ang isang pagsabog ng malakas na liwanag. Sa maliit na mundo ng lambak, may mga bundok at tubig din, asul na langit at puting ulap, at may mga napakamalakas na aura fluctuation sa maliit na mundong ito. Nakita ni Yehan sa isang sulyap na sa mundong ito, maraming mga disipulo ng Yaogo ang nagliliparan sa kawalan. Ang mga hugis na parang laser ay napakamalakas, at ang lakas ng mga disipulong Yaogo na ito ay hindi bababa sa kaharian ng maliliit na karangalan, may mga dakilang masters din, at maging ang ilang malalakas na tao na nakapasok na sa Half-Step Supreme Realm. Dito, tulad ng Sword Soul Pavilion ng Sword Sect, ang bawat sekta ay may sariling nakatagong kapangyarihan, at ang Medicine Valley ay mayroon din nito. Masasabi na ang mga disipulo ng Medicine Valley dito ang mga haligi ng Medicine Valley. Nang makita ang tanawing ito, huminga ng malalim si Yehan. Mukhang ang kanyang Tianlong ay may mahabang landas pa upang makalapit sa mga sektang ito. Ang mga kapangyarihang ito na ipinamana sa loob ng libu-libong taon ay hindi ganoon kadaling maalis. Valley Master, sa oras na ito, nakita ko ang mga masters na may Medicine Valley na lumilitaw sa paligid nila. Ang mga taong dumating ay dalawang kalagitnaan ng gulang na lalaki na may napakamalakas na aura. Sila ay nakakatakot na half-step supreme beings, at isang hakbang na lamang ang layo sa pagiging supreme. Siyempre, hindi lamang dalawang half-step supreme sa buong Medicine Valley, hindi madaling maging isang supreme, at maraming half-step supremes ang namatay sa sakuna nang una silang tumawid sa sakuna. Ang Medicine Valley ay ipinamana sa loob ng libu-libong taon. Sa akumulasyon ng panahon, ang bilang ng mga malalakas na tao sa Medicine Valley na natigil sa half-step supreme realm ay isang nakakatakot na bilang. Sige, puntahan ninyo ang inyong mga trabaho. Kumaway si Yao Fengtian, tumingin kay Yehan at sinabi, Bata, alam mo na ngayon ang mga benepisyo ng pagiging elder ng aking Yaogo, kailangan ng mga taong ito na makita kung kaya nilang maging elders. Hindi nila mabasag ang hadlang ng Supreme. Nang marinig ito, kinurba ni Yehan ang kanyang mga labi at sinabi, hindi ba't ganoon kalaking presyo ang binabayad mo para lang tulungan kitang makuha ang mga bagay? Kung aksidenteng mamatay ako dito, ang Elder Yaogo ay isang walang laman na pangalan lamang. Nang marinig ito, nakangiting nahihiya si Yao Fengtian, at sinabi, paano ko hahayaang ipagsapalaran mo ang iyong buhay, bata? Kapag hindi mo na talaga kaya, hindi kita sisisihin kung susuko ka. Pagkatapos magsalita, nagpatuloy si Yao Fengtian sa pag-akay. Masyadong mabilis ang iyong desisyon.
Tandaan, kapag nakarating ka na sa pinagbabawal na lugar ng Medicine Valley, huwag kang magpapakamatapang, naiintindihan mo ba? Tumingin si Chin-woo daw kay Yehan at sinabi sa isang malalim na tinig. Huwag kang mag-alala, guro, marahil ito ang aking pagkakataon. Kinislap ni Yehan ang kanyang mga mata at ngumiti, at may mga pagsabog na ng apoy na liwanag na sa mga madilim na matang iyon. Daan-daang apoy mula sa langit at lupa, kung gagamitin ni Yehan ang pinagbabawal na lupain ng Yaogo upang makuha ang 9 transformations of punishing gods, kailangan niyang pasalamatan si Yao Fengtian. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, kumunat ang noo ni Chin-woo daw. Mayroon bang ibang plano ang batang ito? Hindi nagtagal, sa pamumuno ni Yao Fengtian, naramdaman ni Yehan na ang temperatura sa paligid ng hangin ay lalong lumalakas, parang isang hurno na tumatakip sa mundo, at walang disipulo ng Yaogo sa paligid, wala itong bakas ng anumang buhay na hayop, at maging ang kaunting halaman ay lumalaki sa lupa. Di nagtagal, silang tatlo ay nakarating sa isang napakahabang hanay ng mga bundok. Nang tumingin mula sa langit, makikita nila na sa hanay ng mga bundok na ito, may mga makulay na apoy na patuloy na sumasabog mula sa ilalim ng lupa, na bumubuo ng isang marilag na porma sayon. Isang nakamamanghang tanawin, ang temperatura ng paligid ng mundo ay tumaas sa isang napakakatakot na antas. Ang pinagbabawal na lugar ng aking Medicine Valley ay nasa gitna ng hanay ng mga bundok na ito, sumunod kayo sa akin pababa. Agad, silang tatlo ay bumaba mula sa kalangitan, at lumitaw sa harap ng isang taluktok ng bundok, na ilang daang metro ang taas, ngunit ang buong taluktok ng bundok, maliban sa tumatalon na mga apoy ng iba't ibang kulay, ay walang anumang halaman na lumalaki. Sa ilalim ng taluktok ng bundok, mayroong isang malaking pasukan, isang kakila-kilabot na init ang inilalabas mula sa pagbubukas. Si Yehan at ang tatlo ay nakatayo sa harap ng pasukan sa sandaling ito, lumingon si Yao Fengtian upang tumingin kay Yehan at sinabi, "Bata, ito ang lugar. Kailangan mo lang pumasok at pumunta sa gitna para makita ang burning maze ng aking Medicine Valley." "Sige, susubukan ko." Tumango si Yehan. May daan-daang uri ng mga apoy sa pinagbabawal na lugar ng Medicine Valley, na karaniwang ginagamit ng mga disipulo ng Medicine Valley upang kontrolin ang mga apoy. Pagkatapos ng lahat, maraming mga disipulo sa Medicine Valley, at ang pagpipino ng elixir upang makontrol ang isang uri ng apoy ng langit at lupa ay kinakailangan, at may daan-daang apoy ng langit at lupa para sa kanila na mapili. Siyempre, maliban kina Yao Fengtian at sa mga elder, halos walang sino man ang makakapasok sa pinagbabawal na lugar ng Yaogo, at ang mga disipulo ng Yaogo ay maaari lamang pumili na kontrolin ang isang bakas ng apoy sa paligid ng bundok sa labas upang ito ay unti-unting lumago sa katawan. "Yehan, lumabas ka kagad kung hindi mo na kaya, naiintindihan mo ba?" Sinabi ni Chin-woo daw sa isang malalim na tinig. Tumango si Yehan, at pagkatapos ay naglakad patungo sa malaking pasukan sa ilalim ng mga mata nilang dalawa. Nang pumasok si Yehan, ang umaaligid na init ay tila bumuo ng isang hindi nakikitang pader na hamarang sa pasukan. Sumulong si Yehan, at sa isang iglap, nakaramdam si Yehan ng isang kakila-kilabot na pagkasunog, ang kanyang balat ay tila pumutok sa ilalim ng gayong nakakatakot na temperatura. Kabanata 1622. Naramdaman ito ni Yehan, at nanigas ang kanyang mga mata. Daan-daang apoy mula sa langit at lupa ang nagsama-sama sa ilalim ng hanay ng mga bundok na ito. Talagang pambihira ang temperatura. Ngayon, hindi pa nakikita ni Yehan ang mga apoy mula sa langit at lupa, ngunit tiniis na niya ito. Hindi mapigilan. Agad na pinakawalan ni Yehan ang banal na apoy ni Suzaku, at ang naglalagablab na mga apoy ay kumalat sa paligid ni Yehan, ganap na inihihiwalay ang init mula sa labas. Pagkapasok sa pasukan, ang daanan ay hindi gaanong mahaba, at di nagtagal, sa paningin ni Yehan ay lumitaw ang isang napakagandang tanawin. Sa paningin ni Yehan sa kanyang harapan, naroon ang isang napakalawak na yungib, na sumasakop sa buong hanay ng mga bundok, napakalaki nito. At sa yungib na ito, ang nagngangalit na mga apoy ay kumalat sa buong yungib, at sa ilalim ng bawat uri ng apoy, nabuo ang isang pool ng apoy. Ang lugar na ito ay parang isang pugad ng bubuyog, at ang makulay na mga apoy ay nakakapang-akit. Dito, ito ay naging isang pagan, at anumang matigas na bagay na papasok dito ay matutunaw. Sinipat ni Yehan ang yungib na ito. Ayon sa kanyang pagsusuri, mayroong hindi bababa sa 130 uri ng mga apoy mula sa langit at lupa, na ang bawat isa ay may iba't ibang kulay. Ang mga nag-aalburutong apoy ay tumagos na sa makapal na layer ng lupa sa itaas, na nagdudulot ng makulay na mga apoy na mamukadkad sa buong hanay ng mga bundok.
Tunay nga, napakaraming apoy mula sa langit at lupa ay sapat na para sa akin upang sanayin ang siyam na pagbabagong anyo ni Zhou Shen. Isang masigasig na tingin ang sumilay sa mga mata ni Yehan, at pagkatapos ay lumabas si Yehan at pumasok sa malawak na yungib. Ang buong yungib ay libu-libong metro ang lapad at 10,000 metro ang haba, ganap na natatakpan ng mga bundok. Umagang. Bigla, sa sandaling humakbang si Yehan sa yungib, ang walang katapusang mga apoy sa loob nito ay nag-alab isa-isa, at ang mga kumpol ng apoy ay tumama ng malakas sa makapal na layer ng lupa sa itaas ng yungib. Ang mga apoy na ito na may sariling espiritu ay tila nakaramdam ng pagdating ng mga estranghero, nagkagulo sila ng sama-sama, at ang mga nakakatakot na apoy ay nagsama-sama patungo sa pwesto ni Yehan na parang paputok. Ang tanawin na ito ay napakaganda. Gayunpaman, ito ay lubhang nakakatakot din. Dahil sa pagkukulong ng mga apoy na ito na may sariling espiritu, si Yehan ay naging target ng kanilang mga pag-atake. Maiisip mo kung ano ang magiging itsura kung daan-daang uri ng mga apoy mula sa langit at lupa ang umaatake ng sabay-sabay. Napalilibutan ng nakakatakot na temperatura, si Yehan ay pawis na. Nakita ang mga apoy mula sa langit at lupa na bumubuhos mula sa lahat ng direksyon, nanginginig ang puso ni Yehan. Kumalat mula sa gitna patungo sa paligid. Chi. Bigla, sa sandaling ang banal na apoy ni Suzaku ay nakipag-ugnayan sa daan-daang apoy mula sa langit at lupa, isang uri ng pagpipigil na nakikita ng mata ay lumitaw kaagad, at 10 metro ang layo mula kay Yehan, ang mga apoy na parang paputok ay sama-samang naapektuhan. Pagpipigil, ang ganitong uri ng pagpipigil ay parang pagpipigil ng mga linya ng dugo o antas, na nagpapahirap sa kanila na mabasag ang depensa na nabuo ng banal na apoy ni Suzaku. Pagkatapos, ang apoy mula sa langit at lupa sa yungib ay nagkagulo muli, at ang tumataas na mga apoy at marahas na init ay pumipilipit sa hangin sa yungib. Sa isang iglap sa hanay ng mga bundok, ang mga kumikislap na apoy ay biglang lumaki mula sa maliit hanggang sa malaki, na nagiging marahas na mga haligi ng apoy na tumatama sa langit. Ano ang nangyayari? Tiningnan ni Qin Wu Dao at Yao Fengtian ang mga nakakatakot na apoy na tumatama sa langit, ang kanilang mga mata ay nakatitig, ang makulay na mga apoy ay ganap na nagbigay ng kulay sa langit. Ito ay nagbago, kung gabi ito ay tiyak na isang bihira at kamangha-manghang tanawin. Ang mga pagbabago sa langit sa ibabaw ng ipinagbabawal na lugar ng Medicine Valley ay nakakuha rin ng atensyon ng mga disipulo ng Medicine Valley sa maliit na mundo. Ano ang nangyari sa ipinagbabawal na lugar? May nangyari ba? Sige, puntahan natin at tingnan. Ang mga disipulo ng Yaogo na napansin ang tanawin na ito ay nagmadali lahat sa ipinagbabawal na lugar ng Yaogo. Ngunit sa sandaling ito, sa yungib, habang tinitingnan ang mga apoy mula sa langit at lupa na pinipigilan ng banal na apoy ni Suzaku, si Yehan, na pawis na, ay umupo ng nakadapa, at pagkatapos, isang duguan na liwanag ang sumabog mula sa isipan ni Yehan, lumulutang sa itaas ng ulo ni Yehan, ito ay isang maliit na lalaking duguan na kasing laki ng palad ni Yehan. Wala siyang mga tampok sa mukha, at mayroong lubhang umaapaw na enerhiya na umaagos sa maliit na katawan na iyon. Sige, sa isang mahinang sigaw sa puso ni Yehan, ang duguan na lalaki ay biglang lumitaw sa itaas ng isang lugar ng mga apoy mula sa langit at lupa. Bigla, ang nakakatakot na apoy ay agad na binalot ang duguan na lalaki, at ang mga nakapaligid na apoy mula sa langit at lupa ay tila may isang labasan upang ilabas, at isa-isa na lumalayo sa paligid ni Yehan, pinalibutan nila ang lalaking duguan sa gitna hanggat maaari. His! Sa yungib, huminga si Yehan ng malamig na hangin. Tulad ng pagbalot ng mga apoy mula sa langit at lupa sa kanyang avatar na gawa sa kulog, ang nakakatakot na kapangyarihan ng mga apoy ay nagparamdam kay Yehan na ang kanyang kaluluwa ay malulunok nito. Para bang ang walang katapusang mga apoy ay nalunok na. Ang sakit ay mas nakakatakot kaysa sa sakit na kanyang tiniis nang siya ay itapon mula sa kulog ng langit. Pagkatapos ng lahat, ang avatar na itinapon ni Yehan ay may malaking koneksyon sa kanyang sarili, at nasa ilalim pa rin ito ng kontrol ng isipan ni Yehan. Sa sandaling ito, habang ang avatar ay nakatiis sa nakakatakot na temperatura ng apoy mula sa langit at lupa, katumbas ito kay Yehan na nagtitiis din ito ng palihim. Sa isang iglap, lumitaw ang mga ugat sa noo ni Yehan. Ang sakit ay nagparamdam sa kanya na hindi niya kayang tiisin kahit na sinubukan niya ito sa unang pagkakataon. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa katawang itinapon ng langit na kulog. Gayunpaman, sa kabila nito, hindi pipiliin ni Yehan na sumuko. Ang siyam na pagbabagong anyo ni Zhou Shen ay isang lubhang nakakatakot na hanay ng mga martial arts. Kapag ito ay nabuo na sa isang katawan, ito ay magiging malaking tulong sa kanya.
Purihin. Sa yungib, sumigaw si Yehan ng mahina. Bagaman ang kanyang ekspresyon ay masakit, ang kanyang madilim na mga mata ay lubhang malinaw. Sa ilalim ng kontrol ng kanyang isipan, ang mga alon ng marilag na kapangyarihan ay patuloy na umaagos mula sa avatar. Ang mga apoy ay nabalot at naihatid, at sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang mga nakapaligid na apoy mula sa langit at lupa ay nagbuhos sa flow ng mabilis, pinapaniwala ang katawan nito, na nagbibigay dito ng isang tunay na pisikal na anyo. Ang ganitong uri ng pagpapainit mula sa labas hanggang sa loob ay parang isang bola ng mainit na metal. Kapag umalis ito sa mataas na temperatura, sila ay magiging solid. Siyempre, ang apoy mula sa langit at lupa ay may sariling espiritu. Sa ilalim ng pagpapakain ng espiritu na ito, ang avatar ni Yehan ay magiging tao. Kabanata 1623. Umagang. Ang nakakatakot na mga apoy ay patuloy na nagtitipon sa buong malawak na yungib. Sa sandaling ito, sa paligid ng avatar ni Yehan, ang mga nakakatakot na apoy ay bumuo na ng isang napakagandang paputok na napakaganda upang masaksihan. Siyempre, ang ganitong uri ng kakilakilabot na kaguluhan ay hindi kailanman tumigil. Sa sandaling ito, ang ipinagbabawal na lupain ng Medicine Valley ay naging mas nakakatakot pa. Isang nakamamanghang tanawin ng Kasindak-Sindak. Sa paligid ng ipinagbabawal na lugar ng Medicine Valley, maraming mga disipulo ng Medicine Valley ang nagtipon na, at ang kanilang mga mata ay nakatingin lahat sa tanawin sa itaas ng mga bundok. Bumubulong-bulong. Ang nakakatakot na mga paggalaw ay nag-alab ng mabilis sa clone na nababalot ng walang katapusang mga apoy. Bilang taga-kontrol, si Yehan ay naging isang lalaking tubig na kahit ang nakakatakot na temperatura sa paligid niya ay hindi makapagpapawis sa kanyang katawan. Mahigpit na kumapit, ang maputlang mukha na parang nyebe na natatakpan ng mga patak ng pawis ay nagpakita ng mga pagsabog ng matigas at mabaliw ng mga tingin. Mula nang magsimula, hindi kailanman naisip ni Yehan na sumuko, maaari lamang siyang magtagumpay. Purihin. Isa pang mahinang sigaw ang lumabas sa bibig ni Yehan. Sa ilalim ng patuloy na pagpapainit ng apoy mula sa langit at lupa, ang avatar na kinokontrol ni Yehan ay unti-unting lumalaki, at ang mga alon ng puwersa ng buhay ay inilalabas mula sa ibabaw ng katawan. Bigla, ang mukha na walang mga tampok sa mukha ay tahimik ding nagbago. Siyempre, ang mga pagbabago sa mga tampok sa mukha ay hindi rin mahihiwalay sa kontrol ni Yehan. Ang clone na ito ay nabuo mula sa kakanyahan at dugo sa kanyang katawan, at ang pangwakas na hitsura ay natural na ang kasalukuyang hitsura ni Yehan. Sa sandaling ito, makikita sa mata na ang maliwanag na mga apoy ay dumaan sa panday na avatar ni Yehan, na nagpapalakas sa avatar ni Yehan. Gayunpaman, hindi ito isang maikling panahon upang ganap na lumikha ng isang espiritual na avatar. Mga bagay na magagawa sa kalahating minuto. Sa oras na ito, sa labas ng yungib, lumitaw ang tatlong matatanda na sina Zui Feng, Zuyu, at Han Xing. Ang tatlo sa kanila ay nag-teleport mula sa malayong kawalan, at biglang lumitaw sa harap ng mga disipulo ng Yaogo. Ang tatlong matatanda ng Zui Feng ay narito. Nakita ang pagdating ng tatlo, pinanood sila ng mga disipulo ng Yaogo. Narinig ito, lumingon sina Yao Fentian at Qin Wu Dao. Yao Fentian, ano ang nilalaro mo sa bastardo na iyon? Ang tatlong matatanda ay hindi nagbigay ng gamot kay Fentian, ang may-ari ng Medicine Valley, at sumumpa sa lahat, at pagkatapos ay ang tatlong matatanda ay lumapag sa tabi ni Yao Fentian at Qin Wu Dao, na nakatitig sa ipinagbabawal na lugar ng Medicine Valley na may nagyayelong mga mata. Narinig ito, dumilim ang mukha ni Yao Fentian, ngunit sinabi pa rin niya ng nakangiti, tatlong nakababatang kapatid na babae, mag-ingat kayo, ang Fentian maze ng aking Yaogo ay naimbak sa ipinagbabawal na lugar sa loob ng daan-daang taon, ayaw mo bang makita ito? Makita ka ulit. Fentian maze. Kumunat ang kilay ng tatlong matatanda ng Zofeng, at tinanong ni Elder Hanxing, aling bastardo na hindi natatakot sa kamatayan ang papasok. Narinig ito, ang mga sulok ng bibig ni Qin Wu Dao ay umikot, at si Yao Fentian ay nahihiyang ngumiti. Nakita ito, ang mga mata ng tatlong matatanda ay tila biglang sumabog sa apoy, at galit na sinabi ni Elder Hanxing, aba, bastardo ka, binibigyan mo ng ganoong pansin, ang tatlo sa amin ay sa wakas ay umibig sa iyo. Isang disipulo, ikaw matandang bastardo ay pinayagan mo siyang pumunta sa ipinagbabawal na lugar upang mamatay. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng biglaang paglitaw ng mga itim na linya sa mga mukha ng mga disipulo ng Yaogo na nakarinig nito sa pagitan ng langit at lupa. Ang tatlong matatandang ito ay hindi kailanman nagbigay ng pansin sa may-ari ng lambak.
Nakaharap sa mga tingin na parang apoy ng tatlong matatanda ng Zofeng, si Yao Fentian ay nahihiyang ngumiti, nakababatang kapatid na babae, paano ko naman masasaktan ang batang iyon? Kung gayon, hindi ba makikita ito ng matandang kasamahan na si Qin Wu daw? Nagsusumikap ako. Mas mabuti na. Sabay-sabay na umungol ang tatlong matatanda ng Zofeng, at ang tatlo sa kanila ay tumingin din sa pasukan ng ipinagbabawal na lugar. Sa yungib, si Yehan ay nagtitiis pa rin ng kakilakilabot na sakit. Ang pagpapahirap ay hindi matatapos sa loob ng 1 o 2 oras. Gayunpaman, ang sakripisyo at ani ay direktang proporsyonal. Sa ilalim ng pagpapainit ng apoy mula sa langit at lupa, ang hugis ng katawan ng clone ni Yehan ay nagbago ng malaki, ito ay halos kasing laki ng isang 3 o 4 na taong gulang na bata, at ang mga tampok sa mukha ay unti-unting naging mas malinaw, na ginagawa itong mas espiritual. Sa ilalim ng kontrol ni Yehan, 2 oras, 5 oras, 10 oras ang mabilis na lumipas. Unti-unti, habang tinitiis ang ganitong uri ng sakit, si Yehan ay nanghina, na parang ang oras ay walang konsepto para sa kanya, alam lamang niya na hindi siya dapat sumuko hanggang sa mabaigo ang avatar na ito, sa suporta ng paniniwalang ito susunod, si Yehan ay tumagal ng 1 buong araw at gabi. Pumasok si Yehan sa ipinagbabawal na lugar ng Yaogo at hindi lumabas sa loob ng 1 araw at 1 gabi, na nagdulot ng pagpapakita ng isang hitsura ng pagkabalisa sa karaniwang kalmadong mukha ni Qin Wu daw. At kahit si Yao Fentian ay tila medyo hindi mapakali sa sandaling ito, lalo na kapag nakaharap sa tatlong matatanda ng Zofeng ang lalong nag-aapoy na mga mata ay nagparamdam sa kanya na parang may ilaw sa kanyang likuran. Sa pagitan ng langit at lupa, ang mga haligi ng apoy ay patuloy na tumatama sa langit at hindi tumitigil. Gayunpaman, pagkatapos ng 1 araw at 1 gabi ng pagpapainit ng mga apoy mula sa langit at lupa, ang avatar ni Yehan ay malapit ng maging perpekto. Ang katawan na lumulutang sa maraming apoy ay ganap na isang hubad na bersyon ni Yehan, ngunit, ang clone na ito ay mukhang puno ng espiritualidad, ngunit ang mga mata ay parang isang pool ng nakatayong tubig. Halos tapos na. Sa ilalim ng masakit na pagpapainit, ang ekspresyon ni Yehan ay mukhang medyo kakilakilabot, ngunit mayroong isang hindi maitago na kagalakan na namumulaklak sa mga itim na mata na iyon. Sa sandaling ito, ang avatar ay malapit ng maging perpekto, at ang kulang na lang ay malayang kamalayan. Ito ay parang isang katawan na walang kaluluwa, hanggat ang katawan na ito ay napuno ng kaluluwa, maaari itong maging isang buhay na tao. Kabanata 1624. Siyempre, kahit na gayon, mayroong isang hindi mahihiwalay na koneksyon sa pagitan ng avatar na ito at ni Yehan. Ang pangunahing katawan ni Yehan ang namamahala. Para itong isang tao na may 2 kamalayan, ngunit sila ay iisa lamang mula simula hanggang katapusan, mga tao. Sa sandaling ito, ang avatar ay malapit ng makumplito. Mula sa avatar na iyon, naramdaman ni Yehan ang parehong kapangyarihan gaya niya na kumakalat. Matapos ang matagumpay na paggawa ng kanyang katawan mula sa Tianlei, si Yehan ay nag-aalaga na sa avatar na ito. Sa sandaling ito, ang tagumpay ng clone na ito ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng kapangyarihan ni Yehan. Siyempre, ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi umaabot sa rurok ng lakas ni Yehan sa pakikipaglaban, ngunit hindi bababa sa mayroon din itong 70% ng kapangyarihan ni Yehan. Huling hakbang na lang. Huminga ng malalim si Yehan, ginawa niya ang kanyang katawan mula sa kulog, at ginawang pagan ang apoy. Naipasa na niya ang 2 antas na ito, at ang huling antas ay nangangailangan kay Yehan na mag-ukit ng isang bakas ng kanyang kaluluwa at isama ito sa clone na ito. Sa ganitong paraan, ang clone na ito ay magkakaroon ng sarili nitong malayang kamalayan, maaari itong magsanay at makipag-usap sa iba. At, higit na mahalaga, sa sandaling may taas ang antas ng avatar, ang sariling antas ni Yehan ay tataas din. Bukod dito, ang pagsasanib ng avatar at ng Diyos ay maaaring magkaroon kay Yehan ng doble ng lakas sa pakikipaglaban sa kanyang normal na estado. Ang puntong ito, walang duda na ang pinakabaliw. Agad, ang katawan ni Yehan ay umalog, at ang mga alon ng marilag na kapangyarihan ng kaluluwa ay humiwalay sa isipan ni Yehan. Ang ganitong uri ng paghihiwalay ay nagparamdam kay Yehan ng mas hindi matitiis na sakit na parang sinasaksak siya ng libo-libo. Para itong isang gasgas, malalim sa buto, ang kanyang buong mukha ay nabaluktot sa isang nakakagulat na punto, at ang mga hibla ng dugo ay patuloy na tumutulo mula sa sulok ng bibig ni Yehan. Agad, isang matinis na sigaw ang umalangaw-ngaw sa yungib, na umalangaw-ngaw ng matagal, ang sigaw na iyon ay parang dagendong ng isang masasamang multo, at nagparamdam ito ng pangangati sa anit kapag narinig ito.
Gayunpaman, habang tinitiis ang hindi maisip na sakit na ito, ang isang bakas ng puting kapangyarihan ay sapilitang nahiwalay sa isipan ni Yehan, at sa ilalim ng kontrol ni Yehan, mabilis itong lumubog sa isipan ng clone. Matuno. Ang aura sa katawan ni Yehan ay mahina. Matapos gawin ang lahat ng ito, naramdaman niya na halos naubos na ang kanyang lakas. Ang pagsasama ng kaluluwa ay nagparamdam sa clone na mas buhay. Sa ilalim ng pagpapainit ng apoy, ang mga mata ng clone, na parang isang pool ng nakatayong tubig, ay unti-unting nagningning ng isang kislap ng banal na liwanag. Sa sandaling ito, mula sa clone sa kanyang katawan, malinaw na naramdaman ni Yehan ang isang pakiramdam ng kalayaan. Sila ay konektado sa isa't isa, at pinaghatian nila ang kanilang mga buhay. Ang aking Diyos. Sa oras na ito, isang pag-iisip ang naihatid sa isipan ni Yehan, na nagdulot ng isang ekspresyon ng kaligayahan na sumilay sa mukha ni Yehan, dahil ang avatar ay nakikipag-usap na kay Yehan sa sandaling ito. Matagumpay na nagsanay. Agad, nakita ko ang avatar na lumulutang sa mga apoy mula sa langit at lupa, lumalabas sa dagat ng mga apoy, nakakakuha ng bagong buhay, at naglalakad patungo kay Yehan. Maliban sa matigas na ekspresyon sa kanyang mukha, siya ay katulad ni Yehan sa ibang mga bagay. Magkapareho sila, ang taong nakatayo sa harap ni Yehan sa sandaling ito ay isang hubad na bersyon ni Yehan. Nakita ito, tumango si Yehan ng may kasiyahan. Kung isusuot niya ang kanyang mga damit at lalabas ngayon, kahit sina Qin Wu Dao at Yao Fengtian ay hindi malalaman na ito ay isang clone lamang ni Yehan. Tumango si Yehan sa clone, at sa isang paggalaw ng kanyang isipan, ang clone ay automatikong naging isang sinag ng liwanag at pumasok sa isipan ni Yehan. Ngayon ang unang clone ay matagumpay na, hanggat sila ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa, ang kasalukuyang avatar ay maaaring ganap na kumitawan kay Yehan. Pagkatapos, ang figure ni Yehan ay kumislap, at pumasok siya sa mundo ng Xuanman. Sa pagkakataong ito, upang ganap na linisin ang clone na ito, ang lakas ni Yehan mismo ay labis na naubos, at nasira pa ang kanyang kaluluwa. Kinakailangan ng isang panahon ng pagsasanay upang makabawi. Gayunpaman, pagkatapos mawala ni Yehan sa yungib, ang mga nagkakagulong apoy mula sa langit at lupa ay sa wakas ay humupa. Sa mga bundok sa labas ng yungib, ang haligi ng apoy na umabot sa langit ay unti-unting humupa at bumalik sa katahimikan. Nakita ito, ang disipulo ng Yaogo na nanunood sa tanawin na ito ay nagulat, tumigil. Sa sandaling ito, ang tensyonadong mukha ni Yao Fengtian ay bahagyang humupa. Kung may mangyari kay Yehan, mahihirapan siyang magpaliwanag kay Qin Wu Dao, at lalong hindi sa tatlong matatanda na umibig kay Yehan. Matandang lalaki, nagtagumpay ka ba? Kumunat ang noo ni Qin Wu Dao at nagtanong, bago lumabas si Yehan, ang kanyang nakabitin na puso ay hindi bibitaw. Si Yao Fengtian ay hindi sigurado na nagsabi, maghintay pa ng kaunti, ngunit ang batang ito ay hindi dapat nasa panganib. Ang tatlong matatanda ng Zhou-Feng ay matigas na tumingin kay Yao Fengtian. Sa mundo ng Xuanman, si Yehan ay pumasok na sa estado ng pagsasanay, at isang alon ng kapangyarihan ang nagtipon sa paligid ni Yehan, pinupunan ang kanyang naubos na kapangyarihan, umiikot sa paligid ng langit, bumalik sa dantian, ngunit, sa panahon ng pagsasanay ni Yehan, biglang naramdaman ni Yehan na ang kanyang antas ay humina, at siya ay gumagalaw patungo sa rurok ng huling yugto ng Tong Yujing. Naramdaman ito, si Yehan ay patuloy na sumipsip ng lakas, at sa sandaling mapunan niya ang lakas sa kanyang katawan, maaari siyang pumunta sa rurok ng huling yugto ng Tong Yujing. Matapos ang isang linggo na lumipas na ganoon, ang nasayang nakapangyarihan at nasirang kaluluwa ni Yehan ay unti-unting gumaling, ang kanyang sariling lakas ay bumalik sa kanyang rurok na estado, at sinimulan ni Yehan na tamaan ang rurok ng huling yugto ng Tong Yujing. Isang nakakatakot na puwersa ang sumulpot sa paligid ng katawan ni Yehan. Sa ilalim ng kontrol ng isipan ni Yehan, ang puwersang iyon ay parang isang alon na tumatama sa rurok ng huling yugto ng Tong Yujing. Sa pagkakataong ito, si Yehan ay gumugol lamang ng 3 araw sa oras, nasira nito ang rurok ng huling panahon ng Tong Yujing. Gayunpaman, matapos ang kanyang sariling antas ay tumagos sa rurok sa huling panahon ng Tongyu Realm, hindi tumigil si Yehan doon. Nagsikap siya, at ang pangwakas na layunin ni Yehan ay ang tumagos sa Concentrating God Realm. Si Yehan, ang Panginoon ng sekta ng Tianlong, ay natural na hindi dapat masyadong mahulog. Anuman, sa kasalukuyan sa mundo ng Taoismo, si Yehan ay hindi nag-aalala sa oras. Di nagtagal, habang nagsasanay si Yehan, 1 buwan ang lumipas, at ang kanyang rurok na estado sa huling yugto ng Tongyu Realm ay nakonsolida na sa isang napakamalakas na punto, at ngayon ay kayang atakin muli ni Yehan ang Concentrating Spirit Realm. Kabanata 1625
Bumubulong-bulong. Ang mga alon ng kapangyarihan ay nag-alab ng mabilis sa paligid ng katawan ni Yehan, at sinimulan ni Yehan na subukang tamaan ang estado ng konsentrasyon. Sa yungib, mayroong isang alon ng pag-uga sa hangin, at ang figure ni Yehan ay muling lumitaw sa yungib, ngunit sa sandaling ito, si Yehan ay nasa unang yugto na ng konsentrasyon, at si Yehan ay gumugol ng 2 araw sa mundo ng taoismo. Sa loob ng mahigit 1 buwan, matagumpay niyang sinalakay mula sa huling yugto ng Tongyu Realm hanggang sa unang yugto ng Concentrating Spirit Realm. Muling lumitaw sa yungib na ito, ang mga nakakatakot na apoy mula sa langit at lupa ay tila nakaramdam ng aura ni Yehan, isang estranghero muli, at nagkagulo muli, na binalot si Yehan, sinusubukang lunukan siya sa yungib na ito. Sa isang kakilakilabot na dagat ng apoy. Gayunpaman, matapos ilabas ni Yehan ang kanyang sariling banal na apoy ni Suzaku, ang mga apoy mula sa langit at lupa na binalot si Yehan ay naharang lahat sa loob ng 10 metro sa paligid ni Yehan, na ginagawang imposible para sa kanila na makalapit sa katawan ni Yehan. Pagkatapos, binuksan ni Yehan ang kanyang malinaw na paningin at sinimulang suriin ang yungib. Hindi nagtagal, sa pananaw ni Yehan, nakita niya ang isang itim na sandata na mahigit 1 metro ang haba sa gitna ng dagat ng mga apoy. At walang talam na may 4 na gilid, ang hitsura nito ay mukhang napakabigat. Bukod dito, sa pananaw ni Yehan, natuklasan niya na ang sandatang ito ay sumisipsip ng apoy mula sa langit at lupa sa yungib na ito sa sarili nitong paraan. Ang pagtuklas na ito ay agad na nagulat kay Yehan. Agad, naglakad si Yehan patungo sa kinaroroonan ng Fentian Maze. Ang Fentian Maze ay nakatusok sa lupa, at nang makalapit siya, mas malinaw na nakita ni Yehan ang mga apoy mula sa langit at lupa na papalapit sa Fentian Maze. Hoy! Ang hininga na ito ay isang semi-imperial na sandata. Nagulat ang mga mata ni Yehan, dahil naging isang panday ng sandata na siya, natural niyang masasabi ang antas ng maze na ito. Ang maze na ito ay lumampas na sa kategorya ng isang sandata sa antas ng hari, at walang hanggan na malapit sa nakakatakot na sandata sa antas ng emperador. Isang semi-imperial na sandata. Kaya naman gusto ng matandang lalaking iyon na makuha ang maze na ito sa lahat ng paraan. Ang isang napakalakas na mahiwagang sandata ay sapat na upang magdulot ng kasakiman sa mga tao. Matapos makilala ang antas ng sandatang ito, si Yehan ay hindi nakapagsalita, ngunit ang hindi maintindihan ni Yehan ayon sa chismis, ang Fentian Maze ay hindi isang sandata ng hari ng langit. Paano ito naging isang semi-imperial na sandata? Gayunpaman, hindi na masyadong nag-isip si Yehan tungkol dito. Agad, hinawakan ni Yehan ang Fentian Maze gamit ang isang kamay at hinayla ito mula sa lupa gamit ang kanyang buong lakas. Bumubulong-bulong. Sa isang iglap, sa sandaling hinayla ni Yehan ang maze, isang kakilakilabot na aura ang kumalat mula sa maze, at ang lakas ng aurang iyon ay nagulat kay Yehan. Ang Heavenly Maze ay patuloy na nanginginig ng mabilis sa kamay ni Yehan, at ang mga nakapaligid na apoy mula sa langit at lupa ay nagkagulo ng ligaw, na parang sila ay tinawag, gusto nilang sumugod patungo sa Burning Heaven Maze sa kamay ni Yehan isa-isa. Naramdaman ito, ang mga iniisip ni Yehan ay gumalaw, at direkta niyang pinapasok ang Fentian Maze sa Somero Ring. Ang malalakas na pag-uga ng aura sa Fentian Maze ay nagulat sa kanya. Matapos makuha ang Burning Maze, diretsyong lumabas si Yehan sa yungib. Ang apoy mula sa langit at lupa dito ay walang ibang gamit maliban sa pagtulong kay Yehan na sanayin ang siyam na pagbabagong anyo ng mga punishing gods. Sa oras na ito, sina Yao Fentian at ang iba pa ay nawalan na ng pasensya sa paghihintay sa labas, dahil si Yehan ay pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng Yaogo sa loob ng 2 araw at hindi pa lumalabas. Nakaharap sa lalong mabigat na titig ni Qin Wudao, nakaramdam ng pagkakasala si Yao Fentian, natatakot na may mangyari talaga kay Yehan. Yao Fentian, hindi ka ba natatakot na itataas namin siya sa hinaharap at kukunin ang posisyon ni Nan Shaoli bilang ang magiging may-ari ng lambak at sinasadyang sinasaktan siya? Ang 3 matatanda ng Zhou Feng ay nakatitig kay Yao Fentian na may mga nag-aapoy na mata. Ang ilang matatandang bastardo ay masyadong makitid ang pag-iisip. Sa tingin ko sinadya niya ito. Mahinang umungol si Elder Hanxing, na iniwan si Yao Fentian na walang imak na may madilim na mukha. Para sa kanyang 3 nakababatang kapatid na babae, talagang hindi siya naglakas loob na magpakita ng hangin ng may-ari ng lambak. Siyempre, ang relasyon ng daan-daang taon ay isang mahalagang salik din. Bukod dito, kung makipag-away siya sa kanyang 3 mainit ang ulo na nakababatang kapatid na babae, maaaring hindi alam ng Yaogo kung ano ang mangyayari sa kanya.
Gayunpaman, nang nanginginig ang puso ni Yao Fengtian, nakita niya ang pasukan ng ipinagbabawal na lugar, at si Yehan ay lumabas dito, pumapasok sa paningin ng lahat. Lumabas, sino ang batang ito? Ligtas siyang nakalabas sa ipinagbabawal na lugar. Ang mga tao sa Medicine Valley Small World ay hindi nakakaalam tungkol kay Yehan, ang bagong itinalagang batang matanda. Nakita ito, si Qin Wu daw ay huminga ng maluwag, at si Yao Fengtian ay nakahinga ng maluwag, at lumitaw sa tabi ni Yehan sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Yehan na may ningning, "Bata, kumusta na, nakuha mo na ba?" Lumayo ka." Sa oras na ito, sina Zhou at ang tatlong iba pang matatanda ay direktang lumitaw sa harap ni Yehan, na hinarangan si Yao Fengtian sa likuran, at ang tatlong mata ay biglang nag-init. Tiningnan ni Elder Hanxing si Yehan. Tinitingnan si Yehan Mei, nakangiting sinabi niya, "Batang lalaki, medyo may kakayahan ka. Ligtas kang nakalabas sa ipinagbabawal na lugar. Nakuha mo na ba ang Tian-Tian Maze?" Ngumiti si Yehan at sinabi, si Elder Hanxing ay nagiging magalang. Siyempre, hindi siya naglakas loob na maging pabaya sa sinabi sa kanya ni Master Gu. Pagkatapos ng lahat, sa palad ni Yehan, ang Fengtian Maze ay muling lumitaw, at ang nakakatakot na aura na pag-aari ng semi-imperial na sandata ay kumalat, na agad na nagulat sa mga mata ng lahat sa paligid. Fengtian Maze, ito ang Fengtian Maze ng aming Yaogo. Sinasabing ito ay naimbak sa ipinagbabawal na lugar sa loob ng daan-daang taon, at ngayon ay sa wakas ay nakita na muli. Ang mga disipulo ng Yaogo ay nagulat lahat, na nakatitig sa Fengtian Maze sa kamay ni Yehan, sa itaas. Umunlad ito sa isang semi-imperial na sandata. Nagningning ang mga mata ni Yao Fengtian, ang Fengtian Maze ng Yaogo ay hindi isang ordinaryong sandata, hanggat patuloy itong sumisipsip ng apoy mula sa langit at lupa, maaari itong patuloy na umunlad. Tunay nga, ito ang Fengtian Maze. Hindi ko inaasahan na umunlad ito sa isang semi-imperial na sandata. Hiniblot ni Elder Hanxing ang Fengtian Maze mula sa kamay ni Yehan, at masayang sinabi ni Elder Zhou Feng, pagkatapos ng daan-daang taon, ang Fengtian Maze ay maaaring umunlad sa puntong ito, na itinuturing na napakahusay. Kabanata 1626. Nakita ito, nahihiyang sinabi ni Yao Fengtian sa gilid, nakababatang kapatid na babae, ang Fengtian Maze na ito ay ang tanda ng mana ni Gu Master, tingnan mo. Noong nakaraan ay pinagsama mo kami, para maalala mo, ang Fengtian Maze na ito ay pansamantalang hawak ng tatlo sa amin. Malamig na tiningnan ng tatlong matatanda si Yao Fengtian, at ang kanyang katawan ay kumislap na parang isang agos at umalis. Nakita ito, na mula agad si Yao Fengtian, at mapait na ngumiti. Sa huli, ang kanyang pagsusumikap ay walang kabuluhan. Mahinang tumawa si Yehan, at sinabi, "Gu Master, ang tungkulin na ipinagkatiwala mo sa akin ay nakumpleto na, hindi ba dapat ang turno ko na?" Narinig ito, sinulyapan ni Yao Fengtian ang tatlong matatanda na umalis ng may kaunting pag-aalangan, pagkatapos ay tumingin kay Yehan at nakangiting sinabi, "Hindi ka masama, hindi ko talaga ikaw maliitin, ang may-ari ng lambak na ito ay gagawin ang kanyang sinabi, sumama ka sa akin." Pagkaraan, sa pangunguna ni Yao Fengtian, sina Yehan at Qin Wu daw ay sumunod sa kanya ng direkta. Sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa Medicine Valley, at kumita siya ng malaki. Bukod sa iba pang mga bagay, ang siyam na pagbabago ng Zhu Shen lamang ay sapat na upang mapasaya si Yehan, at ang susunod na baging na naglalaman ng kapangyarihan ng buhay ay nagdulot din ng kasakiman kay Yehan. Hindi nagtagal, sa pangunguna ni Yao Fengtian, si Yehan ay napunta sa ilalim ng isang sinaunang puno na halos 100 metro ang taas. Ang sinaunang punong ito ay may luntiang mga sanga at dahon, at ang pagtayo sa ilalim ng sinaunang puno ay may isang uri ng kanlungan. Sa lumang puno, nakita ni Yehan ang mga bughaw na baging, para silang maliliit na ahas na nakabalot sa buong lumang puno. Ang mga bughaw na baging na ito ay tila may sariling kamalayan, patuloy silang gumagalaw, magkakaugnay sa sinaunang puno, at ang malawak na hininga ng buhay ay patuloy ding kumakalat sa paligid ng sinaunang puno, at, sa sinaunang puno sa ilalim, mayroong 5 kalahating hakbang na mga makapangyarihang tao na nakaupo ng nakadapa, binabantayan ang sinaunang punong ito. Ito ang baging ng buhay. Naramdaman ang marilag na hininga ng buhay na kumakalat, nakaramdam si Yehan ng kagaanan sa pamamagitan lamang ng paghinga, at maging ang lakas sa kanyang katawan ay napuno ng sigla. Ang mga baging ng buhay ay hindi malaki, kasing laki lamang ng 2 daliri. Gayunpaman, ang kanilang haba ay nakakatakot. Huwag mong tingnan ang mga siksik na baging na nakabalot sa sinaunang puno. Gayunpaman, kung ang mga siksik na baging na ito ay aalisin, kung gagawin mo iyon, malalaman mo na mayroon lamang isang baging ng buhay sa sinaunang punong ito.
Bukod dito, ang mga baging ng buhay ay may sariling buhay, lumalangoy sila sa lumang puno na parang maliliit na ahas, kung hindi mo titingnan ng mabuti, maaari mong isipin na ito ay isang pugad lamang ng ahas. Sa ilalim ng pagpapakain ng baging ng buhay na ito, natatakot ako na ang napakalaking sinaunang punong ito ay magiging pino. Ngumiti si Yao Fentian at sinabi, "Bata, ito ang baging ng buhay sa aking Medicine Valley." Pagkatapos ng libu-libong taon ng paglaki, naabot na nito ang kasalukuyang laki nito. Tumango si Yehan, Valley Master. Sa sandaling ito, ang limang kalahating hakbang ng mga makapangyarihang tao ay tumayo isa-isa. Sinabi ni Yao Fentian, "Hindi na namin kayo kailangan dito sa ngayon, babalik kayo kapag umalis na ang batang ito." Opo, Valley Master. Ang limang kalahating hakbang ng mga makapangyarihang tao ay umalis ng walang pag-aalinlangan sa kanya. Bagamat si Yao Fentian ay walang prestihiyo sa tatlong matatanda ng Zofeng, para sa natitirang Yaogo, siya ang Valley Master. Iginagalang pa rin. "Matandang lalaki, iiwan ko sa iyo ang natitirang bagay, Master at Apprentice." Sinulyapan ni Yao Fentian si Qin Wu daw, at pagkatapos ay sinabi kay Yehan, "Bata, wala akong magagawa sa iyong sirang braso, kahit hindi ko alam kung paano mo ito gagawin, ngunit depende iyon sa iyong sariling kapalaran." "Salamat, Valley Master." Taos-pusong nagpasalamat si Yehan. Ang baging ng buhay ay maituturing na kayamanan ng Medicine Valley. Si Yehan ay natural na nagpasalamat mula sa kaibuturan ng kanyang puso sa pagiging napakalaki nito. "Hoy, walang anuman, bukod pa rito ay tinulungan mo akong makuha ang Fentian Maze. Dahil ikaw ang pinakabatang matanda sa aking Medicine Valley, hindi na ako maaaring maging kuripot pa." Sumungkit ang mga mata ni Yao Fentian at ngumiti. "Umalis ka na lang dito." Nakita na umalis si Yao Fentian, tiningnan ni Yehan si Qin Wu daw at nagtanong, "Guro, ano ang dapat kong gawin?" "Damhin ang kapangyarihan ng buhay, at sa gayon ay kontrolin ito." Tiningnan ni Qin Wu daw ang sinaunang puno sa kanyang harapan, at sinabi sa isang malalim na tinig, "Ang baging ng buhay ay naglalaman ng sinaunang kapangyarihan ng buhay, at ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi mahihiwalay sa lahat ng nilalang sa mundo. Ilagay ang iyong puso dito, paprotektahan ko ang batas para sa iyo hanggang sa matapos mo, kailangan mo lang magsanay ng buong puso, at hindi mo na kailangang mag-alala sa iba pa." Tumango si Yehan, na nakatingin sa mga bughaw na baging na nakapulupot sa sinaunang puno na patuloy na lumalangoy, huminga ng malalim si Yehan, naglakad pasulong, at pagkatapos ay umupo ng nakadapa sa ilalim ng sinaunang puno, pumikit at pumasok sa estado ng pagsasanay. Sana magtagumpay ang batang ito. Sa sandaling makuha niya ang kapangyarihan ng buhay, ito ay magiging isang oportunidad na halos hindi ninanais ng mga karaniwang tao. Nakita na pumasok na si Yehan sa proseso ng pagsasanay, si Qin Wu daw ay tumayo sa ilalim ng sinaunang puno na nakapikit ang mga kamay sa likod, pumikit at nagpahinga ng isip. Sa sandaling iyon, tila nagsama siya sa nakapaligid na kawalan, na nagdulot ng matinding pagkamangha sa mga tao. Sa sandaling ito, si Yehan, na pumasok na sa proseso ng pagsasanay, ay nagmumuni-muni gamit ang kanyang puso. Ang kanyang isipan ay tumutulo, at tinitingnan niya ang baging ng buhay sa sinaunang puno sa likuran niya mula sa ibang pananaw, tila nakikita ni Yehan ang kapangyarihan mula sa langit at lupa na dumadaloy dito. Bukod dito, sa kawalan sa paligid ng sinaunang puno, ang puwersang ito ay lumilipad ng walang habas, na nagiging isang hindi nakikitang puwersa at lumalangoy sa kawalan. Nahawakan ng isipan ni Yehan ang puwersang iyon, at agad na nakaramdam ng isang umaapaw na ritmo ng buhay. Ang pakiramdam ay parang hinahawakan ang pinagmulan ng buhay, pagkamangha sa buhay, pagkamausisa sa buhay. Gayunpaman, sa sandaling nahawakan ng isipan ni Yehan ang mga puwersang ito ng buhay, lahat sila ay bumalik sa mga baging sa sinaunang puno na parang sila ay sabay-sabay na natakot. Napakagandang kapangyarihan. Tahimik na binantayan ni Yehan ang altar, ang kanyang isipan ay nagsimulang dumaikit sa baging ng buhay, at ang isipan ni Yehan ay nagsimulang makipag-usap dito. Ang ganitong uri ng komunikasyon ay naglabas lamang ng isang palakaibigang mensahe. Kabanata 1627. Agad, sa ilalim ng komunikasyon ni Yehan, ang mga baging ng buhay na nakapulupot sa sinaunang puno ay mabilis na umaagos isa-isa, at ang tunog ng pag-agos ay parang ahas na lumalangoy sa mga dahon. Di nagtagal, ang mga baging na ito ay lumabas mula sa lumang puno, at ang isa sa mga galame ay dahan-dahang lumapag sa katawan ni Yehan, na pinapalibutan siya sa mga bilog.
Naramdaman ng paggalaw na ito, biglang dumilat si Qin Wu daw, at ang tanawin sa kanyang harapan ay nagpasilaw sa kanyang mga mata, ang baging ng buhay ay nakaramdam ng kanyang pagkakatugma ng napakabilis, ang pangangatawan ng batang ito ay talagang parang lahat ng bagay sa mundo. Isang walang kapantay na pangangatawan na nais na makapit ng anumang puwersa. Ang baging ng buhay ay humiwalay sa lumang puno sa mga bilog, at patuloy na lumalangoy, na pinapalibutan si Yehan sa mga bilog. Pagkaraan ng ilang sandali, ang buong katawan ni Yehan ay nabalot ng baging ng buhay, ang kanyang laki ay naging napakalaki sa ilalim ng takip ng baging ng buhay, na parang isang higanting bola na hinabi ng baging. Ang buong katawan ni Yehan ay natakpan ng baging ng buhay, na nagparamdam sa kanya ng mas marilag na kapangyarihan ng buhay. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay nagparamdam kay Yehan ng pagkamangha dito, ito ay para sa mga nilalang. Pagkamangha, ang kapangyarihan ng buhay ay umiiral sa katawan ng anumang nabubuhay na nilalang. Kung walang kapangyarihan ng buhay, katumbas ito ng pagbagsak sa kamatayan. Ang mundong ito, ang sansinukob na ito, ay nangangailangan ng pag-iral ng kapangyarihan na ito upang gumana ng balanse. Umiiral ang ganitong uri ng kapangyarihan, natatakot ako na ang buong mundo ay unti-unting mapapahamak. Napalilibutan ng baging ng buhay, nararamdaman ni Yehan ang kapangyarihan ng buhay gamit ang kanyang puso. Ang pagkakatugma na inilabas mula sa kanya ay nagparamdam din sa baging ng buhay na parang pag-aari, at hindi nagdulot ng anumang pinsala sa kanya. Gayunpaman, bagamat ang baging ng buhay ay napakapalakaibigan kay Yehan, hindi pa pinapayagan ni Yehan ang kapangyarihan ng buhay na pumasok sa kanyang katawan, maliban kung ang kapangyarihan ng buhay ay itinuturing ang kanyang katawan na parang baging ng buhay. Hindi tumatanggi, kung gayon ang kapangyarihan ng buhay ay natural na sasama sa kanyang katawan. Unti-unti, isang araw na ang lumipas, at si Yehan ay umiiral pa rin sa kanyang pangunawa. Ano ang magagawa niya upang pigilan ang kapangyarihan ng buhay na tumanggi sa kanya? Buhay, ito ay isang sinaunang kapangyarihan na umiiral sa oras at hindi kailanman mawawala. Ang bawat species, bawat tao, at maging ang mundo ay nangangailangan ng pag-iral ng buhay. Ang kapangyarihan ng buhay ay isa sa mga pundasyon ng pag-iral ng lahat ng bagay sa mundo. Ang pag-iral ng lahat ng bagay sa mundo ay nakasalalay sa buhay, lalo na para sa mga nagsasanay, ang kanilang buhay ay mas mahaba. Sa pamamagitan ng paraan, pagkakatugma ng buhay, mayroon ding kapangyarihan ng buhay sa aking katawan, kung pahalagahan natin ang isa't isa gamit ang kapangyarihang ito, marahil ay magtatagumpay tayo. Iniisip ito, mula sa katawan ni Yehan, isang marilag na hininga ng buhay ay patuloy na inilabas mula sa kanyang katawan. Bigla, nang mapagtanto ni Yehan ang susi, ang kapangyarihan ng buhay sa baging ng buhay ay tila hinayla, lahat sila ay nagtipon patungo sa katawan ni Yehan. Isang marilag na puwersa ng buhay ang dumaloy mula sa baging ng buhay patungo sa katawan ni Yehan. Sa paglabas ng hininga ng buhay sa katawan ni Yehan, ang puwersa ng buhay sa baging ng buhay ay tila nakahanap ng kanyang pag-aari. Sila ay sumugod patungo sa kanyang katawan isa-isa, dumaloy sa kanyang mga meridian, at bumalik sa dantian pagkatapos ng ikot ng langit. Naramdaman ito, isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Yehan. Sa ngayon, ang kanyang katawan ay napuno ng marilag na kapangyarihan ng buhay. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay nagparamdam sa kanya na parang nakaligtas siya sa pagsilang, katandaan, sakit at kamatayan, at umunlad sa isang mas advanced na estado, mga nabubuhay na organismo sa pangkalahatan. Matagumpay. May ngiti sa sulok ng bibig ni Yehan, pumikit siyang muli, at nagsimulang sumipsip ng kapangyarihan ng buhay sa baging ng buhay ayon sa kanyang gusto. Ang kakayahan ni Yehan na kontrolin ang kapangyarihan ng buhay ay dahil syempre sa kanyang espesyal na pangangatawan, kung hindi, ang isang ordinaryong tao ay hindi makakaakit ng kapangyarihan ng buhay sa kanyang katawan at magkakaroon ng pagkakatugma sa hininga ng buhay. Pagkatapos, sa ilalim ng mabaliw na pagsipsip ni Yehan, ang kapangyarihan ng buhay sa baging ng buhay ay mabilis na nagtipon, na ginagawang ang paligid ni Yehan ay naging isang karagatan ng kapangyarihan ng buhay, at ang marilag na hininga ng buhay ay simple ito ay hindi maisip. Mukhang ang batang ito ay talagang may ganitong uri ng walang kapantay na pangangatawan. Kumislap ang mga mata ni Qin Wu daw. Ang tagumpay ni Yehan ay walang alinlangang ang pinakamagandang patunay. Gamit ang myriad magic physics, ang hinaharap ni Yehan ay hindi mahulaan. Sa ilalim ng mabaliw na pagsipsip ni Yehan, huminto si Yehan pagkatapos ng isang oras, at ang mga baging ng buhay na nakabalot sa katawan ni Yehan ay unti-unting binawi, bumalik sa lumang puno muli. Sa ilalim ng sinaunang puno, dahan-dahang dumilat si Yehan.
Mayroong isang marilag na puwersa ng buhay na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa ilalim ng pagpapakain ng puwersa ng buhay, naramdaman ni Yehan na ang anumang nakatagong sakit sa kanyang katawan ay tila parang gumaling sa kapangyarihan ng buhay, ang kanyang buong katawan ay lubhang nakaka-relax, at ang kanyang katawan ay nakakuha na ng bagong buhay. Kumusta ang pakiramdam mo? Tiningnan ni Chin Woo daw si Yehan na tumayo at ngumiti. Napakaganda. Pinahihit ni Yehan ang kanyang leeg, ngumisi, nagtataglay ng kapangyarihan ng buhay. Ang kanyang katawan ay naiiba na sa mga ordinaryong nagsasanay, siya ay mas advanced kaysa sa kanila. Bukod dito, ang kapangyarihan ng buhay ay lubhang nakapagpapagaling. Malakas, hanggat ang sugat ay hindi nakamamatay, maaari niyang pagalingin ang anumang iba pang sugat sa maikling panahon. Ang kakayahang ito ay mas baliw kaysa sa muling pagsilang mula sa mga abo. Tumango si Chin Woo daw at sinabi, ngayon na nasanay mo na ang kapangyarihan ng buhay, maaari mong subukang ayusin ang iyong sirang braso. Ang kapangyarihan ng buhay ay napaka-self-healing, kaya hindi dapat mahirap ayusin ang iyong sirang braso. Narinig ito, sinabi ni Yehan sa isang malalim na tinig, Guro, gusto kong maghintay. Marahil may iba pang mga paraan na mas angkop para sa akin. Anuman, nasanay ko na ang kapangyarihan ng buhay ngayon. Kahit na walang ibang paraan, maaari akong bumalik muli. Narinig ito, si Chin Woo daw ay tahimik sa loob ng isang sandali, at sinabi, alam kong maraming sikreto ka, at ayaw kong pahirapan ka. Sa madaling salita, gawin ang sa tingin mo ay tama. Walang sino man ang makakapagkontrol sa iyong kapalaran. Hindi ako makikialam, ngunit ang iyong pangangatawan ay hindi dapat mailantad. Guro, naiintindihan ko. Tumango si Yehan, at bigla siyang tumingin kay Chin Woo daw at ngumiti, Guro, tila marami ka ring sikreto. Narinig ito, si Chin Woo daw ay nagulat sa loob ng isang sandali, at agad na sumigaw ng nakangiti, ikaw at ang bastardo ay gusto pang magtanong tungkol sa aking mga gawain. Paano ko naman gagawin iyon? Ikinumpas ni Yehan ang kanyang mga balikat at sinabi, Guro, ang katotohanan na hiniling mo sa akin na pumunta sa Medicine Valley ay halos tapos na ngayon. Sa tingin ko ay magmadali akong babalik sa Dark City sa loob ng 2 araw. Magsasama ba tayo? Sa pagkakataong ito, maaari mong dalhin ang dalagang si Shingmo at Feiwo doon. Mas kampante ako sa matandang lalaki, ang sinaunang master ng espada, sa madilim na lungsod. Parang ayaw nang magsabi pa si Chin Woo daw, at hindi direktang sinagot si Yehan. Kabanata 1628. Narinig ito, bagamat naguguluhan si Yehan, hindi na siya nagtanong pa. Sa pagkakataong ito nang pumunta siya sa Medicine Valley, si Yehan ay hindi lamang naging matanda ng Medicine Valley, na kumpleto ang unang pagbabago ng 9 na pagbabago ng Zushen, ngunit matagumpay din na nasanay ang kapangyarihan ng buhay. Ang paglalakbay na ito, masasabing kumita ng malaki si Yehan. Pagkaraan, sa pangunguna ni Chin Woo daw, sina Yehan at siya ay napunta sa isang komplikadong gusali sa maliit na mundo ng Medicine Valley, kung saan nagsasanay ang mga Panginoon ng maliit na mundo ng Medicine Valley. Ang dalawa ay bumaba mula sa langit at pumasok sa isang gusali. Sa sandaling ito, si Yehan ay nagtitimpla ng tsaa sa looban, at inilabas ni Yehan ang Fentian Mace mula sa ipinagbabawal na lugar, na maituturing na pagtulong kay Yao Fentian na matupad ang isang hangarin na hindi niya kailanman nagawa, at nagparamdam sa kanya ng napakaganda. Hehe, mukhang nasa magandang kalagayan ang may-ari ng lambak. Tinitingnan si Yao Fentian na may nakaka-relax na mukha, nakangiting sinabi ni Yehan na sumunod kay Chin Woo daw. Narinig ito, sinulyapan ni Yao Fentian si Yehan, kumusta na, may nakuha ka ba, bata? Ito ay susubok sa karunungan ni Gu Master. Ikinumpas ni Yehan ang kanyang mga balikat at malabo na sinabi. Narinig ito, umikot ang mga mata ni Yao Fentian at sinabi, hindi ka gaanong mayabang, sa tingin ko nandito ka para magpaalam sa akin, tama ba? Ang may-ari ng lambak ay talagang matalino. Umupo si Yehan kasama si Chin Woo daw, at nakangiting sinabi, sa pagkakataong ito, kailangan kong pasalamatan ang may-ari ng lambak kahit ano paman, sa tingin ko ay aalis ako sa lambak ng gamot bukas at babalik sa lungsod ng kadiliman. Narinig ito, sinabi ni Yao Fentian, hindi kita pipigilan kung gusto mong umalis, ngunit paalala ko muna sa iyo na maraming mga Panginoon sa Medicine City ngayon, at sa tingin ko ang mga taong ito ay para sa iyo, bata. Narinig ito, pinaikit ni Yehan ang kanyang mga mata, tunay nga, dapat mayroong isang matapang na tao sa ilalim ng isang mabigat na gantimpala. Mukhang ang mga kondisyon na inaalok ng Jansong ay nakakaakit na sa ilang mga tao. Sinabi ni Yao Fentian, kung may lakas ng loob na salakayin ang batang ito, dapat mong malaman na ang mga taong ito ay dapat na pambihira.
Bagamat ang mga kondisyon na inaalok ng Jansong ay hindi sapat upang akitin ang kataas-taasan, ngunit sa ilalim ng kataas-taasan, sapat na para makatakas ang batang ito. Uminom si Chin Woo daw ng tsaa at sinabi, matandang lalaki, hindi ko kailanman naisip na hayaan siyang bumalik sa parehong paraan. Ang teleportation array ng iyong Medicine Valley ay direktang humahantong sa sinaunang mga guho na maaaring paikliin ang oras para sa kanyang pagbabalik. Narinig ito, nagningning ang mga mata ni Yehan. Huwag kang mag-alala, ang batang ito ay matanda rin ng aking Medicine Valley, paano ko siya hahayaang magtiis ng panganib? Ngumiti si Yehan at sinabi, kung ganoon, nais kong pasalamatan ang may-ari ng lambak. Kinabukasan, matapos sina Ling Xingmo, Mo Feiwo, Helian Waki, at Ren Zhongshan ay dumating sa maliit na mundo ng Medicine Valley, ang lima ay direktang umalis mula sa teleportation circle sa maliit na mundo ng Medicine Valley. Ang dakilang matanda ng lambak. Sa harap ng teleportation formation, pinanood ni Chin Woo daw at Yao Fentian sina Yehan at ang iba pa na pumasok sa transmission formation. Matandang lalaki, ano ang iyong mga plano? Tiningnan ni Yao Fentian si Chin Woo daw at nagtanong. Narinig ito, isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Chin Woo daw, sa tingin ko oras na para magbalik. Bumalik, nanginginig ang mga mata ni Yao Fentian, at ang kanyang ekspresyon ay biglang naging seryoso. Matandang kasamahan, kung may anumang maitutulong niya sa hinaharap, pakitulong siya. Huminga ng malalim si Chin Woo daw. Maaga o huli, ang Miredlo body ni Yehan ay mailalantad. Bago iyon, dapat niyang tulungan si Yehan. Maghanap ng mas malaking tagapagtaguyod. Ang teleportation array ng Medicine Valley ay direktang humahantong sa sinaunang mga guho, tulad ng teleportation array ng Jansong na direktang humahantong sa sinaunang mga guho. Ang siyam na pangunahing puwersa at ang sinaunang mga guho ay may kanya-kanyang teleportation array na maginhawa para sa paglalakbay. Ano man ang nangyari, ang mga malalakas na lalaki ng mga pangunahing puwersa ay agad na susugod doon sa lalong madaling panahon. Siyempre, ang kondisyon ay ang teleportation array ay hindi nawasak tulad ng teleportation array ng Jansong na nawasak ni Yehan, ang mga malalakas ng Jansong ay hindi maaaring lumitaw sa sinaunang mga guho sa una. Ang sinaunang mga guho ay pag-aari ng sakop ng impluwensya ng Medicine Valley. Sa sandaling ito, isang liwanag ang sumisikat sa isang teleportation altar, at pagkatapos noon, ang mga figure ay unti-unting lumabas dito. Nakita ito, isang disipulo ng Yaogo ang nagmadaling pumunta hindi kalayuan, dakilang matanda. Tumango ang dakilang matanda at sinabi, ito ay si Elder Yehanye, isang bagong matanda mula sa Medicine Valley, ipaalam mo sa akin ang balita. Narinig iyon, ang ilang mga disipulo ng Medicine Valley ay nagulat na tumingin kay Yehan. Siyempre alam nila ang pangalan ni Yehan. Sa ngayon, ang pinakasikat na batang henyo sa Yaoguang region ay nagdulot ng isang madugong pagpatay sa sinaunang mga guho ilang oras na ang nakakaraan. Ang reputasyon ay umalingaw sa langit, ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang pagiging matanda ni Yehan sa Medicine Valley. Opo, dakilang matanda. Sa sandaling ito, isang disipulo ng Yaogo ang nagsabi, dakilang matanda, kamakailan lamang ay isang makapangyarihang puwersa ang pumasok sa sinaunang mga guho, at ang kinaroroonan ng kalaban ay hindi tiyak. Bagamat wala pang masamang intensyon sa ngayon, maraming mga sekta ang nakatingin na ngayon. Narinig ito, kumunat ang noo ng dakilang matanda, at nag-isip, nalaman mo na ba ang pinagmulan ng kalaban? Kabanata 1629. Umiling ang disipulo ng Medicine Valley. Okay, alam ko na ito. Matapos umalis ang ilang mga disipulo ng Yaogo, ngumiti ang matanda kay Yehan, Yehan, nakarating ka na sa sinaunang mga guho, gusto mong magmadaling bumalik sa madilim na lungsod ngayon, o manatili ka rito ng ilang araw. Narinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, dakilang matanda, hindi mo alam na may isang nakamamatay na kaaway, ang Jansong, na gustong kunin ang aking buhay sa sinaunang mga guho. Kung manatili ako rito ng napakatagal, natatakot akong malalaman nila maaga o huli. Magdudulot din ito ng problema sa Medicine Valley. Sa aking Medicine Valley, kahit siya, ang Jansong, ay hindi maglakas loob na manggulo. Ngumiti ang dakilang matanda, gayunpaman, mas mabuting umalis dito bago malaman ng Jansong ang iyong kinaroroonan. Sa sandaling malaman nila na nandito ka, gusto mong bumalik. Magiging mahirap na makarating sa Dark City. Sinabi ni Yehan, dakilang matanda, magkikita tayo mamaya, ang sinaunang mga guho ay isang magandang lugar, sa tingin ko ay babalik ako muli. Narinig ito, ngumiti ang dakilang matanda at pinanood sina Yehan at ang iba pa na umalis. Ang pananatili sa sinaunang mga guho, hindi naisip ni Yehan iyon.
Sa ngayon, maaaring iniisip ng mga tao ng Janzong na nasa Medicine Valley siya, ngunit hindi nila alam na nakarating na si Yehan sa sinaunang mga guho. Nalaman ng mga tao ng Janzong na si Yehan ay nasa sinaunang mga guho, at natatakot silang gagawin nila ang lahat ng paraan upang harangan at patayin siya. Matapos umalis sa tirahan ng Medicine Valley, nagpalit na ng mukha si Yehan. Bagamat ang teknik na ito sa pagkukunwari ay hindi maitago sa isang tunay na master, kung hindi mo titingnan ng mabuti, hindi mo malalaman ang tunay na mukha ni Yehan. Ngayon ang kanyang reputasyon ay nawala. Lalo itong lumalaki, at sinumang makatagpo sa kanya sa sinaunang mga guho ay makikilala siya, at hindi maaaring maging pabaya si Yehan. Magtatagal ng hindi bababa sa isang araw upang magmadali mula sa sinaunang mga guho patungo sa Dark City sa bilis ni Yehan. Siyempre, sapat na ang kalahating oras para sa isang makapangyarihang tao tulad ng Supreme Realm. Nakababatang kapatid na Ye, sinabi ba ng guro kung saan siya pupunta? Sa itaas ng kawalan, sina Yehan at ang 5 iba pa ay naglakad laban sa hangin. Narinig ang mga salita ni Leng Xingmo, umiling si Yehan at sinabi, sa tingin ko ang guro ay dapat may sariling plano. Nakatatandang kapatid na Leng, kahit na nahiwalay tayo sa proteksyon ng guro, ang dalawa nating nakatatandang kapatid ay makakagawa pa rin ng isang bagay sa madilim na lungsod. Sa sandaling bumalik ang guro, magiging masaya ako. Pagdating sa Dark City, dadalhin ko kayong lahat sa isang lugar, at kapag nakarating na kayo doon, ang inyong pag-unlad ay tiyak na magiging napakabilis. Narinig ito, nagkatinginan sina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan, at may ngiti sa kanilang mga mata. Pagkatapos ng napakatagal na panahon, sa wakas ay binitiwan ni Yehan ang kanyang pag-iingat sa kanila at sinimulang tanggapin sila. Ngumiti si Leng Xingmo at sinabi, narinig ko ang sinabi mo, gusto ko talagang makita kung gaano nakalakas sina Daotong at Xiao Yuangang. Hehe, inaasahan din namin iyon. Ngumisi si Hel Ianwaki. Tungkol kina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan, sinimula na silang tanggapin ni Yehan pagkatapos ng labanan kung saan niya nilupig ang libu-libong mga disipulo ng Sword Sect. Dapat mong malaman na bago magsimula ang labanan, ito ay walang iba kundi mga gamo-gamo. Wow! Pagkasira sa sarili, at sa ilalim ng gayong mga kalagayan, sina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan ay pinili pa ring makipaglaban kasama si Yehan, na sapat na upang maipakita ang katapatan ng dalawa. Hoy! May tao rito? Ito ay, mula sa Lijan Villa. Narinig ang mga salita ni Hel Ianwaki, itinaas ni Yehan ang kanyang mga kilay ng espada, at tumingin sa kawalan sa malayo. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga master na nakaputing damit ay sumugod patungo sa kanila. Ang mga damit ng mga taong ito ay lahat ay may burden ng isang-isang maliit na gintong espada na may gintong hawakan, ito ang tanging simbolo ng mga disipulo ng Lijan Villa. Iwasan sila, sinabing ang 5 tao ay bumaba mula sa langit at itinago ang kanilang mga sarili sa mga bundok sa ibaba. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang master mula sa Lijan Villa ay dumaan sa mga ulo ni Yehan at ng iba pa, at ang pinuno ang taong pinag-uusapan ay isang makapangyarihang tao pa rin sa kataas-taasang antas. Bagamat mabilis na nagtago sina Yehan at ang iba pa, naramdaman ni Yehan na ang kataas-taasang makapangyarihang tao sa Lijan Villa ay tila nakadiscover sa kanila, ngunit hindi lamang sila tumugon. Napakakatakot na tao, nanginginig ang puso ni Yehan. Nakababatang kapatid na Ye, ang mga tao mula sa Janzong ay narito rin. Biglang tumunog ang boses ni Leng Xingmo sa tainga ni Yehan, na nagdulot ng pagyayelo ng ekspresyon ni Yehan, at nagmadali siyang tumingin. Karaniwan nilang nilalagpasan ang mga ulo ni Yehan at ng iba pa, at ang mga nangunguna ay 2 sa mga kataas-taasang matatanda ng Sword Sect. Hindi nagtagal, ang mga master ng 3 pangunahing puwersa ng Daozang, Shuangkong Mountain, at Chanwangfo ay isa-isa ring lumitaw. Ang mga superpower na ito ay lahat ay papunta sa parehong lugar, at ang bawat puwersa ay pinamumunuan ng isang makapangyarihang tao sa kataas-taasang estado, kasama. Ang nakakatakot na aura ay sumulpot sa itaas ng langit, na nagdulot ng pagkatakot kina Yehan at sa iba pa na nagtatago sa lupa na gumawa ng anumang galaw. Pagkatapos, 10 minuto ang lumipas, sina Yehan at ang iba pa ay muling lumitaw sa langit. Sundin ang direksyon kung saan ang mga puwersang ito ay umaalis. Ano ang mali, bakit magkakasama ang mga taong ito? Kumunot ang noo ni Hel Ianwaki, at nakaramdam din si Yehan ng isang hindi pangkaraniwang aura, isang kislap ng liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, at sinabi, ang mga taong ito ay pumunta sila ay dapat na nasa parehong direksyon, bukod dito, upang mamobilize ang mga pangunahing puwersang ito ng sabay-sabay, at immobilize din ang kataas-taasang makapangyarihang tao, dapat mayroong isang bagay dito, at hindi ito simple.
May 3 kabanata na dapat ipasa muna at may isa pang kabanata ngayong gabi sa proseso ng paggawa. Mukhang may nangyari sa sinaunang mga guho na kababatang kapatid na Ye, mas mabuting umalis tayo rito ng mas maaga. Sabi ni Leng Xingmo sa isang malalim na tinig, nakikita ang kislap sa mga mata ni Yehan, alam na niya kung ano ang pinaplano ni Yehan, pataas. Parehong nakatingin sina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan kay Yehan. Narinig ito, nag-isip si Yehan sa loob ng isang sandali, at nakangiting sinabi, orihinal kung gustong dalhin kayo sa lugar na iyon pagkatapos bumalik sa City of Darkness, ngunit tila maaga na ito. Huwag kang pumalag, dadalhin kita sa isang lugar. Narinig ang mga salita ni Yehan, natigilan sina Leng Xingmo at ang iba pa sa loob ng isang sandali, ngunit sa sandaling ito, iwinagayway ni Yehan ang kanyang kanang kamay, at sa ilalim ng kontrol ng kanyang isipan, ang lahat ay nakapasok na sa mundo ng Taoismo. Saan ito? Kabanata 1630. Tinitingnan ng biglang hindi pamilyar na kapaligiran, nagulat sina Leng Xingmo at ang iba pa, dahil hindi nila maramdaman ang anumang pag-uga ng aura sa mundong ito, at ang ganitong kapaligiran ay nagparamdam sa kanila ng sobrang kakaiba. Huwag kayong kabahan, ito ang sinabi ko. Tumawa si Yehan at sinabi, ito rin ay isang maliit na mundo, ngunit hindi tulad ng ibang mga maliit na mundo, ang ilang mga tao mula sa Tianlong ay nagsasanay dito. Sa pamamagitan ng paraan, sina Dao Tonghi at Xiao Yuangang ay naroon din. Narinig ito, nagulat sina Leng Xingmo at ang iba pa, si Yehan ay talagang kumokontrol sa isang maliit na mundo. Nagpatuloy si Yehan, kapatid na Leng, pansamantala kang nandito. Kung ang ilang mga pangunahing puwersa ay sabay-sabay na ipinadala, dapat mayroong isang malaking pangyayari. Susunod ako at titingnan. Huwag kang mag-alala. Kung mayroon kang anumang katanungan, hahayaan ko sina Dao Tong at Xiao Yuangang at ang dalawa ay magpapaliwanag sa iyo. Matapos sabihin ito, umalis si Yehan sa mundo ng Xuanman. Bago umalis, ipinaalam din ni Yehan kina Dao Tong at Xiao Yuangang na nagsasanay sa mundo ng Xuanman. Ang mga puwersa ay sumugod sa direksyon na kanilang tinutungo. Ang mga pangunahing puwersang ito ay sabay-sabay na inilipat, at maging ang pinakamakapangyarihan ay inilipat din. Gusto talagang malaman ni Yehan kung ano ang intensyon ng mga taong ito. Gayunpaman, kailangan ding maging maingat si Yehan. Sa sandaling malaman ng mga tao mula sa Sword Sect ang tungkol sa kanya, ito ay magiging isang malaking problema para kay Yehan. Ayaw pa ring ilantad ni Yehan ang mundo ng Xuanman, kaya dapat siyang maging maingat kapag pumupunta rito. Ito ang dahilan kung bakit pinapasok ni Yehan sina Leng Xingmo at ang iba pa sa mundo ng Xuanman. Kung siya ay nag-iisa, magiging mas may tiwala siya sa pagtakas kahit na makatagpo siya ng panganib. Di nagtagal, habang lumilipas ang panahon, si Yehan ay nakalapit na sa kalaliman ng sinaunang mga guho. Maaaring walang panganib sa paligid ng sinaunang mga guho, ngunit sa sandaling pumasok siya sa kalaliman ng sinaunang mga guho, ito ay tiyak na isang napakamapanganib na bagay, at natuklasan ni Yehan, siya ay hindi lamang ang nagsasanay na naghahanap ng ilang mga pangunahing puwersa. Pagpunta pasulong, opisyal kang papasok sa kalaliman ng sinaunang mga guho. Saan gustong pumunta ang mga pangunahing puwersa? Hindi ko alam, ngunit ang mga puwersang ito ay sabay-sabay na ipinadala, dapat mayroong isang malaking bagay, marahil ang sinaunang mga guho ay lumitaw na. Kung ganoon ang kaso, kailangan mong subukan ang iyong kapalaran. Sa pangkalahatan, ang paglitaw ng sinaunang mga guho ay sinamahan ng isang mahusay na pagkakataon. Marahil ay makukuha mo ang mana ng sinaunang malalakas. Hindi nagtagal, nakapasok na si Yehan sa kalaliman ng sinaunang mga guho, at ang hangin dito ay naglalabas ng isang nakaka-pressure na kapaligiran, na parang sinasabi sa mundo na pumasok siya sa isang mapanganib na zona. Gayunpaman, kalahating oras ang lumipas, sa mga pandaman ni Yehan, ang aura sa kanyang harapan ay lubhang magulong, kahit na mula sa malayo, naramdaman ni Yehan ang mapanirang kapangyarihan na nagmumula sa hangin. Ito ay, ang kataas-taasang kapangyarihan ay nakikipaglaban. Nanigas ang mga mata ni Yehan, at mabilis siyang sumugod palayo. Mga 5 minuto ang lumipas, sa paningin ni Yehan, nakita na niya ang maraming mga figure na sumasakop sa kawalan, at sa harap nila, ang paligsahan sa pagitan ng mga kataas-taasang nilalang ay lubhang nakakatakot, na may nakakatakot na kapangyarihan mayroon itong mapanirang aura na sumisira sa mga bundok at ilog. Ang mga figure sa kawalan ay maaari lamang tumayo ng 10,000 metro ang layo at panoorin ang mapanirang labanan sa kanilang harapan. Sa paningin ni Yehan, mayroong 12 kataas-taasang nilalang na nakikibahagi sa isang nakakatakot na paligsahan.
12 kataas-taasan, ito ay isang napaka-nakakatakot na bilang, ang ganitong uri ng puwersa ay maaaring magwalas ng anumang puwersa sa Yaoguang domain, at sa sandaling ito, ang 12 kataas-taasang ito ay naglalabanan sa isa't isa, at ang lahat ng mga taluktok sa ilalim nila ay nawasak dito. Gumuho ito sa ilalim ng puwersa ng kalikasan, at ang mga sirang bato ay lumipad sa buong kalangitan, at maging ang lupa ay pumutok na may kakila-kilabot na mga bakas. Ang ganitong larawan ay kumalat sa buong nakapaligid na lugar na 10,000 metro, at ang epekto nito sa lahat ay lubhang nakakatakot. Nakita ang tanawin na ito, huminga si Yehan at nanginginig ang kanyang ekspresyon. Ang nakapipinsalang tanawin ay nagbigay sa kanya ng pagnanais na lumingon at tumakbo palayo. Agad, dumating si Yehan sa kawalan kung saan nagtipon ang mga tao. Dito, ang mga tao mula sa siyam na pangunahing puwersa ng Yaoguang region ay nakarating na, at mayroon ding maraming mga master ng casual na pagsasanay, na umaabot sa libu-libong tao. Dinampot ng mga mata ni Yehan. Nakita rin niya ang mga disipulo ng Yaogo at ang dakilang matanda sa karamihan. Nakarating na rin sila rito, at pinapanood din nila ang mapanirang labanan na may mga seryosong ekspresyon. Tumingin si Yehan sa kawalan kung saan naglalaban ang 12 kataas-taasan. Kabilang dito ang 2 kataas-taasang matatanda mula sa Jansong, 1 kataas-taasang makapangyarihan mula sa Lijian Villa, at ang natitirang mga kataas-taasang makapangyarihan, Yehan. Wala sa kanila ang kilala ko. Ano ang pinagmulan ng mga taong ito? Napakakatakot lang na may 7 kataas-taasang makapangyarihan na namamahala. Jansong, Lijian Villa, Shanying Castle, at Shiyu Tower ay nagpadala ng 5 kataas-taasang makapangyarihan, ngunit tila magiging napakahirap na talunin ang 7 kataas-taasang makapangyarihang ito. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa tanawin sa kanilang harapan. 12 kataas-taasan ang nagkaharap. Ang isang nakakagulat na labanan ay hindi pa nangyari noon sa Yaoguang domain. Bukod dito, ang 5 kataas-taasan ng Yaoguang domain ay ganap na natalo ng 7 kataas-taasan ng kalaban. Ang kataas-taasan ay pinipigilan. Sa oras na ito, ang mga kataas-taasang makapangyarihan ng 3 pangunahing puwersa ng Daozang, Shuangkong Mountain, at Chanwangfo ay nagkatinginan, at sa malayo ng lahat ng nanunood, ang mga kataas-taasang makapangyarihan ng 3 pangunahing puwersang ito ay tumayong isa-isa. Mga tao ng Outland, hindi ito lugar kung saan kayo makakagala, at ang mga bagay na umiiral sa sinaunang mga guho ay hindi bagay na maaari ninyong sakupin. Ang mga kakilakilabot na tinig ay kumalat sa pagitan ng langit at lupa, at pagkatapos, ang 3 kataas-taasang makapangyarihan ay lumipat patungo sa larangan ng digmaan na may mapanirang presyon. 15 kataas-taasan. Ang mga ekspresyon ng karamihan ay nagulat. Matapos sumali ang mga kataas-taasang makapangyarihan mula sa 3 pangunahing puwersa ng Sword Sect, Shuangkong Mountain, at Chanwangfo, magkakaroon ng kabuoang 15 kataas-taasang nilalang na maglalaban. Rumble. Ang mga nakakatakot na paggalaw ay gamulong mula sa kawalan sa kanilang harapan, at ang buong mundo ay nawasak ng kanilang nakakatakot na kapangyarihan. Sa pagdaragdag ng 3 kataas-taasang nilalang kabilang ang Sword Sect, 15 kataas-taasang nilalang ang naglaban, nanunood mula sa malayo. Ang lahat ay kailangang umatras ng ilang distansya sa kawalan muli.